Hello po, good morning. Yan, amen. Salamat Pastor sa iyong pagpapakilala sa amin. Lahat ba dito ay nakakilala sa akin? Hindi pa. So ako nga pala si Brother Ruel Manuel. Yon. Sa mga hindi nakarating nung last week, yon. Ako pala si Ruel Manuel, isang mamamayan ng Montalban. Gumagana ba to? Power. Gumagana ba to? Yan. Ay. Mali. Ayan. Tapos na agad. Ano ba? Okay, sorry. So, salamat kay Pastor na siya ang nanguna sa mga announcement kasi baka hindi ko masabi lahat. No. Ba? Yan. Title natin is Pangalagaan, Pagpapala ng Diyos. Tayo ba, inalagaan ba natin ang pagpapala ng Panginoon? O nakakalimutan na natin? So, ang ating text ngayon ay Exodus 17:1 hanggang 7. Ang ating pag-aaral ngayon isang makapangyarihang kwento tungkol sa Israel na naglalakbay sa disyerto na matatagpuan sa Exodus 17:1 hanggang 7 ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi tungkol sa problema sa tubig. Ito ay isang gabay kung paano tayo dapat tumugon sa mga pagsubok upang hindi masira, kundi mas mapangalagaan pa natin ang biyayang binigay ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin ang sitwasyon. So, sino bang nakakaalam yung message ko last na nag-message ako? Tagal na yun, no? So, sabi kasi ni Sis Jorina, dapat series, sabi niya. Sabi ko, paano to? Hindi ako marunong mag-series. So, trinay ko lang. So, yung nakaraan kasi is Exodus 16, no? So, doon ko pinapakita kung paano nagbigay. Bakit ba ganito ako? So, kung umiiyak ako dito sa harapan sa inyo, hindi yun yung nagpapaawa ko, kundi nararamdaman ko yung biyaya ng Diyos na binigay sa akin. Na kung paano kumilos, mga ganon. Kung paano kami ginabayan, iningatan, yun ay pagpapala ng Panginoon sa amin. At yun ay inalagaan namin. So, dadako na tayo bago tayo mag-iyakan. Ayan. Pwedeng tayong tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabayan nyo na lang po ako sa pagbasa sa salita ng Panginoon. 1, 2, 3, go. Mula sa disyerto ng Sin, naglalakbay ang mga Israelita, sila'y huminto at naglakbay. Ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo po kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya't sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Anong gagawin ko sa mga taong ito?
Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka na ilang pinuno ng Israel. Mauna kayo sa Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hintay ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito ng bubukalang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na ito ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. At pinagtulunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Tayo po manalangin, manatilit po tayong nakatayo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami muli ay nagtipon-tipon, Panginoon, upang mag-aral ng mga salita mo, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakakinig, Panginoon. Ganon din po sa akin, Panginoon. Naway, gabayan mo po ako, Panginoon, sa aking pagsasalita, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang ang bawat katagang mababanggit ko, Panginoon, ito ay katagang nanggagaling sa inyo, Lord. Lord, patnubayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord. Lord, kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. At maraming salamat din, Panginoon, sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa oras na ito, Panginoon. Na kami ay nandito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan, Panginoon. Lord, dinudulog ko ang lahat ng ito, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maari na po tayong makaupo. Yun, nabubulol pa ako. Ang mga Israelita ay kalalabas pa lang nila sa pagkaalipin sa Ehipto. Nakita nila ang mga milagro, yung mga 10 salot, mga ginawa ng Panginoon, ang paghahati sa dagat, at ang pagbibigay sa kanila ng mana at pugo sa araw-araw na bumabagsak mula sa langit. Sila ay nasa ilalim ng direkta at nakikitang pangunguna ng Diyos. Pero pagdating nila sa Refidim, nagkaroon sila ng panibagong pagsubok. So ano yung mga pagsubok na yon? Wala silang tubig, sila ay nauuhaw, so sila ay nagagalit. Ano ang ginawa nila? Puro sila reklamo. Diyan, sabi sa verse 2 at 3, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na sila na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati ang mga anak namin at ang mga alagang hayop. Yun. So, minsan kasi tayo, pag tayo nakakaranas ng pagsubok o mga bagay na gustong-gusto na natin, tayo ay nagmamadali. Tama? Gusto natin agad-agad ibigay ng Panginoon. O gusto natin kahit sa pangkaraniwan na lamang, sa traffic, gusto natin mauna tayo lahat. Gusto natin, kaya mas lalong nagkaka-traffic no? Gusto lahat mauna. So, ganun tayong mga tao na gusto natin agad-agad. Pero ang mga Israelita, sila ay parang hindi nila naalala yung mga ginawa ng Panginoon. Hindi sila marunong mag-antay. Ano ang kanilang reaksyon? Puro sila reklamo at pakipagtalo kay Moises at pagdudusa sa presensya ng Diyos. At ito ang sinabi ni Moises, sinusubok nyo ba si Yahweh? Yan, sabi sa verse 7. Pinagtatalunin nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi.
sila ay nagtatalo. Big idea. Ang tunay na pag-alaga at sa pagpapala ng Diyos ay pinapakita kung paano tayo pagtugon sa pagsubok. So, naalala ko ito, no? Anong Miyerkules lang, parang sinubok yung, ano ba sa Tagalog ng yung patient? Pasensya. Yan. Sinubok ako ng pasensya ko. Kasi last Wednesday, binangga ako ng motor. Tumba ako. So parang sabi ko, ano ba 'to? Sabi ko sa driver, hindi mo ba ako nakita? Huminto na yung mga kasama mo nandyan sa harapan mo. Ikaw nagmamadali. Kasi rush hour kasi yan eh. Hindi ko alam kung rider siya o company rider o kasama, pero parang hindi sila magkakilala sa pasahero niya. So parang sabi ko, hindi siya nagsasalita. Parang ang humihingi ng pasensya is yung pasahero. Todo siya, sabi niya, alam na, pero hindi ako natumba, yung motor lang ang natumba sa akin. Kasi nakahinto ako eh. Siya talagang bagsak siya eh. Yung dumudugo nga dito sa siko yung pasahero eh. Yung driver, sabi ko, hindi mo ba ako nakita? Hindi siya nagsasalat, todo siya Yun sinubok ako ng Panginoon na parang magagalit ba ako o hindi. Yun, so yun. Kung paano tayo tumugon sa ating mga pagsubok sa buhay, kung paano tayo, doon natin pinapakita sa Panginoon kung ano yung binibigay sa atin. Kung ano yung yung mga bagay na tinutugon natin, doon natin pinapakita kung mahal tayo ng Diyos o hindi. Kasi ako, hindi naman ako nasaktan eh. So parang lahat ng mga, dapat pabayaran mo lahat ng mga nandun sa mga usi. Dapat nagpabayad ka, ganito. So sabi ko, wala naman nangyari sa akin. Yung motor ko lang, siyempre may gas-gas din. Hindi naman may iwasan yung pag natumba. Naman. So, doon ako, sabi ko, kung ako lang kung dati, galit na ako na yan. Noon nga, yung tawag dito, binusinahan, yung nakat lang ako, hahabulin ko pa. Yung hindi ka ba nag-iingat? Ganun pa ako. Pero ngayon, nandun na yung pasensya ko. Hindi na ako ganun sa dati. Iyon yung inaano ko. Sa halip na magreklamo at magduda, kailangan nating magtiwala sa patuloy na presensya at provision ng Diyos na lubos nating nakikita kay Kristo at ang batong pinagmulan ng buhay. Tayo kaya, gaano ba nating makalimutan ang pagpapala ng Panginoon sa atin? Kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Kasi sa buhay namin, minsan sabi ko, bakit kaya ganito yung natin? Sabi naman ni Sis Jorina. So parang yung mga nararamdaman ko na problema, ganun-ganun, daming problema. So sabi naman ni Sis Jorina, huwag ka nang kasi ako na parang naranasan na natin pagpapala ng Panginoon. Kaya ipaubayan na lang natin lahat sa Kanya. Lagi yun yung sinasabi niya sa akin, na kailangan, kung ano yung naranasan mo sa buhay, na ginabayan ka ng Panginoon, yung mga buhay na problema mo noon, na solusyonan, na pagtagumpayan. So sabi niya, isipin mo na lang kung ano yung ginawa ng Panginoon dati sa'yo, sa atin. So, yan. Ang unang title ko po is
pagtitiwala, hindi pagdududa. Nang nawalan sila ng tubig, ano ang kanilang reaksyon ng mga Israelita? Pagdududa. Sabi diyan sa verse 2 at 3, kaya nagalit sila kay Moises, silabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin ng uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Yan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Israelita ay pagdududa nila sa presensya ng Diyos. Nakipagtalo sila kay Moses, sabi nila, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin pati ang mga anak namin at mga alagang hayop. So lagi silang nagrereklamo, nakipagtalo sila kay Moses. Nakalimutan na nila ang pagkaalipin nila sa Ehipto at ang lahat ng himala na ginawa ng Diyos. Sa halip na magtiwala, magduda sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. So nakalimutan na nila yon na parang mas nahihirapan pa sila. Siguro nasanay na sila na sa verse 16 ay sa chapter 16 nasanay na sila na kapag kailangan nila ng isang hiling lang nila, nandiyan na yung mga pagkain, yung paggabay ng Panginoon. So parang nakalimutan na nila yon. So minsan ganoon naman kasi tayo eh. Pag nasanay na tayo sa magandang buhay, masaganang buhay, magaan na buhay, pag nakaranas na tayo ng konting-konti lang na mahirap, doon na tayo nagrereklamo. Di ba, ganun tayo minsan? Sa tuwing dumaranas tayo ng pagsubok sa relasyon, pananalapi o kalusugan, madali nating nakakalimutan ang lahat ng kabutihan at provision ng Diyos sa nakalipas o nakaraan. Nagtatanong tayo, nasaan ang Diyos? Bakit hinahayaan sa atin ito? Ganun ba tayo? Na minsan sinisisi natin ang Panginoon, Lord, bakit ganito ang buhay namin? Nagsisimba naman ako. Gumagawa naman ako ng tama. Ganun po ba tayo? Hindi. So ako lang siguro. Hindi, minsan ganun ako eh. Pag yung parang nakakaranas ako ng, nasabi ko na sa namin to, sa BS namin na parang, yung parang pinapalo ba ako ng Panginoon? Meron ba akong nagawang hindi maganda? Parang ganon. Pero hindi naman ganon si Lord, di ba? Hindi naman ganon si Lord na pag may nagawa kang mali, hindi. Mapagpatawad ang Panginoon. Pero wag lang natin kakalimutan na ang mga biyaya niya na binigay sa atin. Sa ating pagdududa, tila sinusumbat natin sa Diyos ang kanyang mga ginawa para sa atin. Ito ay malaking kasalanan. Parang yung pinapag-aralan namin sa theology na maraming yung iba-ibang kasalanan. Ang matinding kasalanan ay kalimutan ang Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Ang pagsukat sa katapatan ng Diyos batay sa ating kasalukuyang nararamdaman o sitwasyon. Yan. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang pagdududa ay parang laso na sumisira sa ating pananampalataya at pumipigil sa pagdaloy ng pagpapala. Amen po ba? Oo. Pag nagdududa ka, maraming maraming naaantala.
sa mag-asawa, sa magkaibigan. Lahat ng klase ng relasyon, kapag pinagdudahan mo, hindi maganda ang kahinatnan. Hindi maganda ang resulta. Amen po ba? Kapag nagduda ka sa asawa mo na ganito, anong gagawin mo? Wala na, nag-away na kayo. Sa magkaibigan, ganun din. Pag nagduda ka sa kaibigan mo, kaya kailangan natin pagtitiwala. Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, magtiwala ka na lang. Magtiwala ka. Yan. No. Ay. Application na pala yan. Ang pinakamalaking kalaban ng pagpapala ay ang kalimutan ang Diyos sa gitna ng panibagong krisis. So, sabi ko nga kahapon sa BS namin, no, ano bang mas mahirap kalaban, ang Panginoon o ang Satan? Si Satan. Siyempre, mas mahirap ang Diyos. Kasi, kung kalaban mo ang Diyos, wala kang kakampi. Pag kalaban mo si Satan, ang Diyos ay kakampi mo. Amen? Application. Upang alagaan ang pagpapala, dapat nating palitan ang ating pagdududa sa matibay na pagtitiwala at pananampalataya. Pangangalaga sa pagpapala. Ang unang paraan upang pangalagaan ang biyaya at aktibong pag-aalala ay remembering. Pag-alala. Ang iyong nakaraan na karanasan sa Diyos ay magiging semento ng iyong pananampalataya. Pananampalataya sa kasalukuyan. Kapag dumating ang tagtuyot, sabi problema sa ating buhay, kawalan ng pera, sakit, o pagkalito, bumalik tayo sa ating spiritual na notebook. Ano yung spiritual na notebook? Meron ba tayo nun? Doon natin ilalagay yung mga pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating subukin ang Diyos sa pamagitan ng pagdududa, pagdududa at pag-alinlangan sa kanyang katapatan. Lagi tayong magtiwala. So pangalawang puntos, pananalangin, hindi pagrereklamo. Nang magsimulang makipagtalo ang mga tao kay Moises, halos gusto na siyang batuhin. Ano ang ginawa niya? Hindi siya nakipagtalo, kundi nanalangin sa Diyos. Sabi diyan, kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang aking gagawin? Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Pinapakita dito na ito na isang halimbawa si Moses na tumawag sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin sa gitna ng matinding pagsubok, sa halip na magreklamo o magalit o ubusin ang sariling lakas para makipagtalo sa mga tao, ang ginawa niya humingi ng tulong sa Diyos. Tayo kaya pag may problema, humihingi ba tayo ng tulong sa Diyos? O sa kapwa tayo tao humihingi ng tulong? Tamang pagtugon. Huwag magreklamo sa kapwa. Sa halip na maglabas ng sama ng loob, magalit, magreklamo sa mga tao, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, o katrabaho, imbes na magreklamo, idulog na lang natin ito sa Diyos.
Pangalawa, idulog agad sa Diyos. Gaya ni Moises, kapag dumating ang matinding pagsubok o problema, kung pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa, nagkikipit ka na, kagaya ni Moises na gusto na siyang batuhin, agad-agad tumawag sa Panginoon. At nanalangin sa Panginoon. Sa atin, pwede nating iiyak sa Kanya ang ating mga nararamdaman. Kagaya ni Moises. Na si Moises may dalawa siyang pagpipilian eh. Ubusin ang lakas sa pakikipagtalo sa mga Israelita o tumawag sa Panginoon. Pero pinili niyang tumawag sa Panginoon dahil alam niya ang Panginoon ay siya ang makakatulong sa kanya. Ang panalangin natin dapat maging tapat tulad kay Moises. Maging tapat sa pagpapahayag ng pagkabalisa, pagkalungkot. Sabihin natin sa Diyos ang tunay na ating nararamdaman, ang bigat na sitwasyon at ang takot natin. Kagaya dyan, sabi dyan, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Sabi ni Moises sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, ano ang gagawin ko sa problemang ito? Para na akong susuko, hindi ko na kaya. So huwag nating itago ang totoong nararamdaman natin. Ngunit, huwag gawing pagrereklamo laban sa Diyos. Gayahin natin si Job. No? Ang dami niyang pagsubok. Pero hindi siya nagreklamo. Sinabi niya lang yung mga nararamdaman niya. In a good way. Paghingi ng gabay at karunungan. Ang tanong ni Moises ay, anong aking gagawin? Sabi niya. Hindi siya humingi ng parusa sa mga tao na nagrereklamo, kundi humingi ng direksyon, humingi ng patnubay sa Panginoon. Panalangin natin. Kung tayo may problema, panalangin natin sa Panginoon. Sabi na, Lord, pakita mo sa akin kung anong aking gagawin. Bigyan mo po ako ng karunungan para harapin sa sitwasyong ito. Sabi natin, tulungan mo po akong maging mahinahon, tumugon at ng may pag-ibig. Paubayan natin sa Kanya. Pinapaubaya ni Moises ang solusyon ng Diyos. Sabihin natin, sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Kaya alam niya kung ano ang Kanyang gagawin. Alam niya kung kailan niya ibibigay yung kailangan natin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong masyadong nagmamadali. Ipanalangin natin kung anong kailangan natin. Hayaan natin na ang kalooban niya ay siyang mangyari. At ay hindi ang ating kalooban, hindi ang ating damdamin. Alam naman natin na hindi natin kayang mag-isa yung mga bagay na problema natin. Sabi nga ng asawa ko eh. Kaya, inaalagaan ko ang asawa ko, siyang pagpapala sa akin eh. So, lagi niyang sinasabi sa akin, kung ang problema ay napakalaki na hindi mo kaya, paubayo mo sa Diyos. Hindi mo kayang mag-isa sa Diyos. Nakaraan nga lang eh, na sabi ko, saan kaya ako kukuha ng pambayad ng bahay? Ano lang, siguro gabi.
gabi yon. Sabi niya sabi ko, kasi 5 buwan na yung bahay natin, hindi pa natin bayad eh. Tawag na ng pag-ibig eh. Naiinis na ako eh. So, sabi ko nung hapong gabing yon, sabi ko, saan kaya kukuha? Sabi niya, panalangin mo, pag-pray mo. So, sabi ko, nagpe-pray naman ako eh. Siguro lang, talagang nagmamadali lang ako. So, kinabukasan, sa totoo lang, kinabukasan talaga, may tumawag sa akin. Na sabi niya, ilang buwan na ba yung bahay mo? Diba? Ang ganda ng provision ni Lord. Na parang, kung ka kasing magmadali, sabi siguro ni Lord, in God's time, talagang nararanasan niyo po ba yun? Yung kailangan mo na, pinag-pray mo, nandyan na. So, sabi nga namin eh, bakit ang bait nila sa amin? Kasi sabi nga ni Pastor, alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Alam ng Diyos, basta maniwala ka, magtiwala ka sa Panginoon. Bigay natin sa Kanya ang otoridad. Application. Ang pagrereklamo at pagtatalo ay nagpabababa ng ating enerhiya. Enerhiyang espiritual. Nagpapakita ito na mas pinapalagan natin ang solusyon ng tao kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Pangangalaga sa pagpapala. Ang pangalawang paraan upang alagaan ang pagpapala ay ang palitan ng iyong reklamo sa pananalangin. Kapag may problema o pagsubok ang iyong buhay, huwag magpanik at makipagtalo. Tumingala ka lang sa taas. Sabihin, Panginoon, ano ang aking gagawin? Ano ang gagawin ko sa sitwasyon kong ito? Ikaw ang nakakaalam. Si Lord lang ang nakakaalam kung anong sitwasyon natin. Siya lang ang nakakaunawa ang sitwasyon natin. Kung sa tao tayo humingi, baka sa iba tayo ituro. Pero pag sa Panginoon tayo humingi, nandun yung tamang gabay. Sa paggawa nito, pinaparangalan mo ang Diyos bilang iyong tagapagbigay at siyang namamahala sa pagpapala. Ano yung unang points natin? Pagtitiwala, hindi pagdududa. Yung pangalawa, nanalangin, hindi magrereklamo. Salamat. Sa tingin ko, wala naman natutulog eh. Salamat sa Panginoon. Pangatlo, pagtanggap kay Kristo ang bato ng buhay. Sabi sa 5, sabi dyan, sa 6 pala. Sabi dyan, hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ng tubig na may inom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinunong taga-Israel. Ang solusyon ng Diyos ay kahanga-hanga. Sabi sa verse 6, hampasin ang bato. So, bakit kaya sa bato niya inilabas? Bakit kaya sa bato siya naglabas ng tubig? Kasi ang karaniwang pinaglalabasan ng tubig is sa lupa, di ba? Sa ilalim ng lupa. Dahil ang tubig ay hindi pangkaraniwang lumalabas sa bato, kundi sa lupa. Kaya sa bato
para malaman ng mga tao na kaya niyang gawin ang mga imposibleng mga bagay at para maintindihan nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Kasi nakalimutan na nila yun eh. Nakalimutan na nila yung mga nangyaring ginawa sa kanila eh. So, pinakita niya ulit na siya ay makapangyarihan. So, nung hinampas niya at inalabas ito, iyon ang hindi lang basta tubig, kundi tubig na nagbibigay buhay. Sabi diyan, hindi lamang isang geological wonder o kababalaghan yung bato na yung tubig na lumabas sa bato. Si Apostol Pablo mismo ang nagpaliwanag ang kahulugan ng batong ito. Sabi sa Korinto 10:4, uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Ang bato na pinagmulan ng buhay at pagpapala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pinalo ang bato. Ibig sabihin si Kristo, siya ang pinalo at sinaktan sa krus upang ang tubig ng buhay, ang banal na Espiritu at walang hanggang kaligtasan na dumaloy sa atin. Siya ang permanenteng solusyon. Hindi na natin kailangan paluin si Kristo ng paulit-ulit. Sa bagong tipan, kailangan na lamang nating makipag-usap sa bato na si Kristo. Nang nangahulugang manalangin at humingi sa Kanya. Application. Ang tunay na pagpapala ay hindi ang tubig, pera o kalusugan. Ang tunay na pagpapala ay presensya ni Hesukristo sa ating buhay. Pangangalaga sa pagpapala. Ang panghuling paraan upang pangalagaan ang pagpapala ng Diyos ay ang panatilihing nakatuon ang ating puso kay Kristo. Huwag nating sayangin ang pinakadakilang biyaya na si Kristo sa pamagitan ng pagdududa na parang sinasabi nating, nandyan ba? Ayun. Na parang sinasabi natin na sinasabahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Yan ang sinasabi sa verse 7. O sinasamahan niya tayo at sinasamahan niya tayo at inalagaan na niya ang ating pinakamalaking pangangailangan. Ano yung pangangailangan natin? Ang ating kaligtasan. Conclusion. Paano mo alagaan o paano natin alagaan ang pagpapala ngayon? Stop complaining, start remembering. Alalahanin ang mapatunay ng kanyang katapatan. Pangalawa, stop quarreling, start praying. Dalhin natin ang tagtuyot nating buhay o problema sa Diyos, hindi sa mga tao. Drink from the rock. Patuloy na uminom mula kay Kristo sa pamagitan ng pag-aaral ng salita at pananalangin. Hindi natin kailangan pang tanungin ang Panginoon kung nasa gitna ba natin o wala. Dahil sa ginawa ni Kristo, ang tubig ng buhay ay malaya nang umaagos sa ating buhay. Amen. Amen. So, maraming salamat sa
umagang ito.